Mga kada, isa sa mga trending topics ngayon sa social media ay ang tinatawag na burnt toast theory. At kung anong meaning nito at paano ba ito makakatulong sa atin, sasamahan tayo ngayong umaga ng bisita nating clinical psychologist mula sa Institute of Neuroscience, East Avenue Medical Center, our favorite na nagbabalik, Sir Tofi De Jesus. Hi, good morning. Good morning, ladies. Good morning. Totoo yan ha, hindi lang sa script. Thank you very much for having me here today. Favorite Thank you. talaga kasi magaling mag-explain. Sobra. Detalyado. Kaya naman explain mo na sa mga natin. Ano Sir to? Tofi. Toast Baka mamaya, ano ba itong sunog na to? Oo nga. Actually, metaphor kasi yan. So for example, di ba pag nagpe-prepare tayo ng breakfast, sometimes we don't get it right. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na setback. Ibig sabihin, imbis na yung dapat mangyari, which is dapat nakakain ka ng breakfast, nasunog mo. So ang nangyayari tuloy, nade-delay ka sa lahat ng kailangan mong gawin for that day. So ang burnt toast theory, sinasabi ngayon, posible ba na dahil sa may hindi magandang nangyari sa'yo nung araw na yon, ang nangyari, nagdala ito ng magagandang bagay along the way. Parang ganito, dahil hindi ka kagad nakalabas ng bahay, nakaiwas ka sa aksidente. Gets. O kaya tipong, dahil nakalimutan mo yung payong mo, binalikan mo, nakaiwas ka sa traffic. O kaya nakaiwas ka dun sa Bombay na naniningil ng utang mo. Di ba? So, yung mga ganong bagay. So, Yeah. ang pinupunto dito, can good things still come out of bad situations? But not everyone has that kind of mindset. Ay, naku, napakaya. Ayun, Kasi syempre, totoo yan. Very good natural point. sa atin, you know, we're highly frustrated given the stress ng buhay natin. Let's put it this way, sa mga kada natin na nanonood ngayon, diba, biyahe mo pa lang from morning papunta sa office, stressful na yan. Sobra. Tapos pagdating sa office, napansin mo, nakalimutan mo pala yung pitaka mo. Di ba? no. So talagang mawiwindang ka, you'll be highly frustrated. So that's why yung ganung mindset is not automatic. Hindi siya instantaneous response na parang, hindi, okay lang yan, magiging okay ako. Hindi siya ganun. Most of us get frustrated. And most often than not, kapag mas mahalaga sa atin ang natanggal, mas matindi ang frustration at aggression na pwede nating ibigay. Actually, sa psychology, meron tayong tinatawag ng frustration-aggression hypothesis. Kapag ang bagay na natanggal o nawala sa'yo ay napakahalaga sa'yo, the more na mas matindi ang galit na ilalabas mo. So, meron tayong So ganyan. parang it equates doon sa kung anong nawala sa'yo. Yes. Kung gaano kahalaga sa'yo, ganon din kahalaga ang reaction mo doon sa bagay. Bigyan kita ng example, lalo na sa mga kada natin ngayon na nagla-last minute shopping, di ba? Halimbawa, yung sapatos na pinag-ipunan mo buong taon, pagdating mo sa mall, walang size mo. Di ba? Ang tagal mong pinag-ipunan, walang size, walang Totoo kulay. yan. At dahil nilulook forward mo having that kind of shoe, yung frustration mo, yung galit mo na lang sa mundo about it. True, Yeah. true, Diba? true. Pero minsan, kung i-apply natin yung burnt toast theory, hindi mo nabili yung sapatos na gusto mo, na-frustrate ka. Yun pala, yung first lady, yung sales lady rather, na iyong kinagalitan, baka maging syota mo pala. Hi. Diba? Or, nakaiwas ka doon sa mas mataas yung presyo ngayon dahil Pwede holiday yun. season. O kaya Diba? pwedeng, Nakasave ka pa. pwedeng nakaiwas ka na tipong hindi pala bagay sa paa mo yun, pinilit mo lang. Oo. Diba? Pero Diba? paano tayo Ganyan. magkakaroon ng ganong mindset? That's a Yun good nga. question. Ganito ngayon yan, Emma. Ito, may step by step yan. Actually, sa ating mga kada na nanonood ngayon, meron pong libro, it's called Surrounded by Setbacks by Thomas Erickson. Available po yan sa mga major bookstores natin. Sinasabi po dito na una sa lahat, ang ating personality type ay nahahati sa apat. It's called the DISC theory, okay? Now, dun sa... DI what? D is dominant, influencing, stable, and what they call this, compliant. Okay. So it's kaya DISC. DISC. Oo. Okay. So doon sa apat na personality na yon, maaaring na-divide tayo or nagugrupo tayo. Bawat uri ng personality, may kanya-kanyang approach sa setbacks. Now, in general, ganito muna yan. Dapat, pag meron kang setback, mga kada, ang una niyo pong ginagawa is that you need to accept that the setback exists. The more na nilalabanan mo yung bagay na nawala sa'yo, the more na nilalabanan mo yung bagay na hindi naganap, lalo mong hindi tinutulungan ang sarili mo. So step 1, accept the situation for what it is. Kung naiwan mo ang wallet mo, din naiwan. Kung kunyari yung kasama mo na iniintay mo for 1 hour, hindi pa rin dumating, i-accept mo siya. Kasi pag hindi mo in-accept yan, the more na tinignan mo na hiwalay siya sa kung sino ka bilang isang tao, the more na pahihirapan mo ang recovery ng sarili mo. Step 2, look at your options. Wala pa yung iniintay mong kadate, walang problema. Mag-cellphone ka muna. Tumingin ka sa social media, magbasa ka ng balita. Di ba?
tingnan mo kung ano yung special features ng bagong pera ng Pilipinas. Diba? Tama. So, ang punto doon, occupy yourself with something. Okay? Maging productive. Correct. Look at options that you can still use at this situation. And then, as you now review all of your options, choose one. Choose to do something. Commit to do something. Okay? Ang punto kasi dito, kaya ka nabubwisit, kaya ka nagagalit, kasi iniisip mo that the only thing that you can do is the one that involves the option that you lost. Hindi po ganun yan. Hindi porket nagkaroon ka ng something frustrating sa sarili mo, automatic nawawala na lahat ang pwede mong gawin sa sarili mong buhay. Yes. So, let's go now to the personalities. Let's go with the first one. Letter D. Kunya si Emma yon. Dominant personality. Laging leader, very impulsive, very impatient, pero may go-getting attitude. Yung ba tipong, pag ginusto ko ito, mangyayari to. Okay. Sila ang pinakamadalas ma-frustrate. Ala. Yeah, kasi ang Emma. punto doon, kasi nga, di ba, ano sila, go-getter sila eh. So, ang nangyayari, something went wrong, bakit nagkamali? Bakit nagkaganon? Ang dami ng tanong. Oo, na parang tipong, sa kakatanong mo, imbis na gumawa ka na sana ng option mo, okay na sana. Nakapag-move on ka na sana. Okay? Now, ang problem sa mga may dominant personality is that they often think na lahat madadaan sa brusko. Lahat, kumbaga, santong paspasan. It's not. Sometimes there's such a thing as a delicate way of making decisions. Hindi bara-bara ang lahat. So you need to slow down. So if you are a dominant personality, and nangyari sa'yo to, you need to learn to slow down first. Huwag ka kagad mag-isip, kailangan ganito. No. Slow down, look at your options, accept your situation, and make a decision for yourself. Breathe muna, hinga Oo, muna. hinga muna. Kasi masyado kang mabilis eh. Masyado mong gusto makuha kagad ng mga bagay. Pangalawa, we have what we call the influencing personality. Halimbawa, si Diana yon. Okay? So, sa ganung pagkakataon, let's say, pag sabing influencing personality, ang nangyayari, ikaw yung klase ng tao na life of the party. Ikaw yung gusto mo laging nasa gitna ka, pinag-uusapan ka, ikaw ang bida. Ay, ayaw ko ng ganyan. Charot. Pero may setback yun. Ang problema sa influencing personality is that you then say a lot of things to people, pero when the time comes that you have to put your foot where your mouth is, doon ka hirap. So kung kunyari, Sa yung execution. influencing personality, sabihin niya, halika kasi gawin natin yung project na yan. O kaya, halika gawin natin itong task na to. Pero when the time comes na, ito na yung task, nawawala ka. Hindi mo alam kung nasan ka. So, ang problema nila sa mga setback is this. They say that they will bounce back. They say that they will move on. Pero walang effort. So, kung kunyari kayo yung influencing personality, kailangan yung tandaan, everything exerts an effort. Hindi pa pwede na may gusto kang mangyari sa buhay mo nang wala kang ginagawa. Parang ganito yan. January 2024, ang sabi mo, magpapapayat ka na. December na ngayon, kamusta na ang bewang mo? Okay? So kung kunyari, ang sabi mo, magpapapayat ka na, pero hindi ka naman nag-diet, hindi ka naman nag-exercise, Correct. that's an example of an influencing personality. You need to understand that there is an effort exerted for everything that you would like to achieve. Okay? What's your name, darling? Via. Si Via. Kung si Via naman yung third personality natin, let's say siya yung stable personality. Ang karamihan ng Pilipino nandito sa ganitong uri ng behavior. Stable. Yes, kasi ganito tayo. Ang Pilipino, ayaw natin na tayo yung nasa forefront. Pansinin mo, pag pumunta ka sa eskwelahan, karamihan ng Pilipino estudyante, uupo sa likod. Ayaw na sa harap. Natatakot matawag ng teacher eh. Di ba? Ako kasi pag umupo ako sa likod, titiyak ko saan yung maganda. Kaya gano'n. Di ba? Sir Tofi. Now, kung katulad ng ganyan, di ba? Yung stable personality, ayaw mo ng may pagbabago kasi nakasanayan mo na ang sistema mo. That's why you are not that open to speaking up kung ano yung pwedeng baguhin. Pag dumating ngayon ng setback, ito ang problem. Ang taong stable personality, pinipilit mo pa rin na makuha yung bagay na wala naman na sa'yo. So kung kunyari, let's say, may appointment ka. Kaso yung taxing sinakyan mo na flat. Tinawagan ka ngayon ng ka-appointment mo, sabi, I'm sorry, I cannot wait for you. May flight ako, pupunta ako ng province, halimbawa, may flight ako sa airport. Ang stable personality, hahabol sa airport to. Doon tayo mag-interview sa airport habang nag-aantay ka sa pre-departure. Ganon. Ang problem po sa ganyan, minsan, you might be chasing something that's already gone. Huwag nyo na pong ipilit ang isang bagay na talagang wala na. Kasi kakahabol yun ng kakahabol, maaaring nasasaktan nyo na ang sarili nyo in the process. Dami hugot. Diba? Iba yung hugot ng mga Ibang
gusto na nararamdaman ko dito. Kaya nga, di ba pasin nyo, mga Pinoy, ganyan tayo, di ba? Actually, may Ipinaglalaban ganyan din ako natin. minsan. Di Ikaw? ba? Oo, may Diba? ganun. Habol ako ng habol. Oo. Hindi. Yung parang gusto Hindi natin. naman. Iba kasi, sorry, nadadala ako. Like minsan, Session even tayo sa work. mamaya. Mukhang maganda pag-usapan. Yung pangapat. Okay. Hindi, totoo yun kasi parang pagdating sa work din, parang ganun din. Di ba? May mga Tayo kada ganun, tayo- di ba? Yung i-push pa rin natin, i-shoot natin yan kahit hindi kaya. Yung, sige na nga direct. Di ba ganun tayo? Now, some people might call it commitment, okay? On a positive way, of course it is. Correct. But unfortunately, you need to understand at kailangan mo mapagdesisyonan, kailangan na ba talagang i-let go or dapat na ba talagang i-let go? Paano mo malalaman? Una sa lahat, kung yung ginagawa mo ay beneficial pa ba sa'yo? Kasi maaaring ang nangyayari, nagkakaroon na ng trade-off. Sa paghabol mo sa sitwasyon, lalo mong nasasaktan ang sarili mo. Lalo kang hindi nakakahabol. Parang ganito yan, humabol ka sa kotse, yung kotse mabilis yun. Kahit anong takbo mo, pinapagod mo lang yung sarili mo, lalo kang hindi makakahabol. Same metaphor as that. Maaaring hindi naman na talaga para sa inyo itong mga kada, let it go. Kung nasasaktan mo na ang sarili mo in the process, itama mo na yung effort mo. Move on to the next possible thing that you can do. Sir Tofio, ano yung pang-apat? Di ba? D-I-S. So dominant, Dominant, influencing, stable, and compliant. Compliant. Okay. Yung compliant personality, ito yung mga tipong laging metikuloso. Yan. Sila yung mga tipong, pag binigyan mo yan ng shopping list, talagang lahat bubusisiin. Yan yung ayaw mong kasama mag-grocery kasi lahat ng brand, titignan mo na niyan. Ayoko talaga kasama meticulosong tao. Magko-compute muna yan. Magkano ang presyo per gram ng corned beef para alam niya kung anong bibili niya. Ayoko Na in all fairness, they're very accurate. Okay? Very accurate silang tao. Pero it usually takes time for them. Kasi nga, bubusisiin lahat eh. Okay. So, kapag nagkaroon ng setback itong mga taong to, kagaya ng stabilizing personality, humahabol pa rin sila. In fact, ang ginagawa nila dito, gumagawa sila ng ibang paraan to compute the chances of how they will then recover. Okay? To the point na minsan ang nangyayari, plano ka ng plano, ang ganda ng plano mo, very detailed, pero katapos-tapusan, lagapak ka na naman sa execution. Ay, alam mo, nangyari yan sa akin very recently. So, I have all these personalities. Ang gulo na. Kasi nga, like, maraming tayong mga minsan, kami ni Emma, may plano kaming mag-podcast. Di ba minsan nangyayari yun, para napaprocrastinate lang namin. Just recently, itong holiday season, pinlano ko talaga yung trip. It took me 3 days bago ko ma-execute yung talagang gusto kong mangyari. Pero muntik ako napunta doon sa ganyan. Na ibang beses din ba, sinabi ko, ay, magbiyahe ako, hindi natutuloy. Pero planado yung lahat, even kung anong gagawin, magkano yung flight, magkano yung hotel. Very detailed. Very detailed. Actually, sa mga Ikaw kada din. natin na estudyante, nangyayari yan, di ba? Minsan may ibang estudyante, binigyan mo ng project, talagang isa-isay nila yung pyesa ng project nila. Yeah. Kaso, ang problema, kada inayos mo yung pyesa ng project, naubos na yung oras. Submission na hindi ka patapos. Yun nga. Di ba? So, sa mga gantong may personality na very compliant, tandaan lang po natin, yes, effort and accuracy is very important, but so is time. So, ang punto dito, totoo, lumalaban ka kung paano mo mare-recover yung bagay na nawala sa'yo. Pero minsan, kung masyado kang magiging mabusisi, mauubos ang oras mo. Maaaring nakagawa ka nga ng solusyon, pero too late na. Okay? So, minsan kailangan natin ilagay sa ating mga sarili na hindi ibig sabihin may solusyon tayo. Kung wala namang timeliness, then hindi din ito makakatulong. Ang complicated ng life. Super! Pero it's fun. Parang buhay. Mas masarap pa rin ang buhay ka. Tama. Diba? Actually, true. Nung pinag-usapan to, parang sabi ko, parang ang gulo ng life, pero at the end of the day, it's your decision. Actually, pag may Ikaw mga nagtatanong nga sa akin, ba't kasi nabubuhay? I always tell them, because you want to make a mark in life. Yes, Diba? exactly. It's not gonna be easy. Walang matinong buhay. Sabi nga doon sa libro, kung ang buhay mo, yung tipong nasa kwarto ka lang, hinatiran ka ng pagkain, may sarili kang CR, hindi buhay ang tawag doon. You're just existing. Okay? Right. Totoo. You are not living. Yes. Oo. So sa ating mga kada ngayon, tamang-tama, magpapasko, mag-New Year. Holiday. Di ba? Holiday season. Pwede, habang holiday season ngayon, mag-isip-isip. Ano ang pwedeng baguhin sa sarili? Masyado kang mabilis, maybe you need to slow down. Nakukulangan ka sa commitment, maybe you need to practice some effort. Masyado ka nagkikling sa past, bitawan mo na, bago ng buhay to. O kaya naman, masyado kang mabusisi, masyadong detalyado, baka ubos na oras mo.
Lahat naman madadaan sa tamang adjustment. And in all fairness, sa personality characteristics na to, ang bawat isa sa atin pwede magkaroon ng 2 o Yun na 3. nga. Yun nga, Pwedeng kaya sabi halo-halo. ko para Pwede yes. all of it. i-explain. It is. Meron nga lang magiging dominante. So kung kunyari, ako for example, nung nag-take ako ng test na yan, talagang red ako. Dominant personality. Paano ka magtitake ng test? May psychological test yan. Yes. Magsasagot I ka. want. Okay? Online? Online siya, pero may Free bayad. ba? Ah, may bayad. yun. Kasi Ay, may legitimate siya. bayad. Usually around $120 US dollars. na. Dollar, darling. Ay, hindi pala pwede. 6 kaya yun, masyadong mahal. Pero ganun talaga kasi legit siya. Sir Toby legit naman, siya. pinaasa mo kami. Okay lang, 120. may 1,000 na si Yan mo. Kevin. Dadali ko yung Pahiram libro na next yan. time. 1,000 May siya. checklist doon, yun na lang gamitin natin. Ayun, sige. Diba? Ay, next time, yan ang gawin natin para ma-check din ng mga kada nila, yung personality nila. Oh, kung sige, sino why sila not? doon. Nandun sa libro. Diba? Maraming salamat, Sir Toby. you so Thank you for having me. Always Very pleasure much. to Huwag be ka here. magsasawa, Sir Toby, Yes. ha? Please always come back. And saan naman yung natin pwede kayo i-follow? Yes, kung kayo po ay may problema sa inyong mental health o sa inyong neurological health, nandito po ang East Avenue Medical Center para sa inyo. You can contact us at the Department of Psychiatry and the Department of Neurosciences. Nandyan po ako every Tuesdays and Thursdays. Okay, mula 9 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Nandito po kami para sa serbisyong publiko sa mga tao ng Quezon City at of course, ng Pilipinas, of course. Always fun. Nakausap ka. Thank you very much. Ang dami namin natutunan. Thank you. Nakaka-relate din yung karamihan sa mga kada natin. Kaya maraming salamat, Thank you very Sir much. Thank you. Toby. Hi, mga ka-Net 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.